Kamusta kayo mga kamorke? Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. Uunahan ko na kayo, hindi ito pambabatikos, kundi magbibigay lamang tayo ng mga komento tungkol sa naging proseso sa katawan niya kung bakit umabot ng ganong katagal. Hindi ako basher ng mga Marcos. Isipin nyo na lang pangalan ng tatay ko Ferdinand. Ano pangalan ko? Ferdinand Bong. Yung pangalan ng tatay ko kinuha kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ipinangalan din sa akin yung Ferdinand at dinagdagan pa ng Bong na galing naman sa pangalan ni Bongbong Marcos. Sana naintindihan nyo kung bakit ganyan yung pangalan ko. Ayan, simulan na natin. Bakit nga ba umabot ng ganong katagal yung katawan ni dating Pangulong Marcos? Pero bago natin sagutin yan, kailangan munang malaman natin kung kailan namatay si dating Pangulong Marcos. Namatay siya noong September 28, 1989. At naiuwi ang labi niya dito sa Pilipinas noong 1993. Isipin nyo na lang, mula nung namatay si dating Pangulong Marcos sa abroad noong 1989 hanggang sa maiuwi dito sa Pilipinas, ilang taon na naging pagitan? 4. Yung 4 na taon na yun, napakatagal na nun. Kaya kahit sabihin natin na naging maayos talaga yung pagkakabalsa mo kay dating Pangulong Marcos, may mga parte talaga na maaari nang na-decompose. Pero salute sa lahat ng mga nag-ayos kay dating Pangulong Marcos dahil iba talaga ang mga talino ng mga tao na yan. At mula nung maiuwi si dating Pangulong Marcos dito sa Pilipinas, si Mr. Frank Malabid na ang nag-handle sa kanya. Hindi nagbigay ng anumang detalye sa kahit anong balita kung ano ang naging itsura na ni dating Pangulong Marcos nang maiuwi galing sa abroad. Ang tanging nakita na lang natin sa mga balita ay yung nailagak na sa air condition na pinakaataol o yung makikita natin sa mga balita ay nasa loob siya ng salamin. Pero yung tanong, bakit umabot ng ganong katagal yung katawan ni Pangulong Marcos? Kung papansinin ninyo yung mismong mukha ni Pangulong Marcos, kung pagkukumparahin natin yung mukha niya bago siya namatay at yung mukha niya nung nandun na siya sa air condition na pinakaataol niya, talagang medyo bumata yun, di ba? Kaya sa palagay ko, ang ginawa sa kanya is ganito. Hinulmahan na lang yung mismong mukha niya o nilagyan na lang ng wax para yung mga parte na talagang nade-decompose na matakpan yon at maibalik sa dating natural na itsura si dating Pangulong Marcos. O baka sabihin nyo, puro opinyon ko na lang ang naririnig ninyo. Nagpipiling matalino ako. Nag-research ako. Hinagilap ko lahat ng mga pwedeng patunay na tama yung sinasabi ko. Kaya't pakinggan ninyo yung naging panayam kay Mr. Frank Malabid na yung mukha ni dating Pangulong Marcos ay wax na lamang. Kung medyo umitim, timpla mo ng iba. Depende kasi. Dagdag siya, punta ka na rito. The decision of Mrs. Marcos, she wants the Filipinos look President Marcos what he was before. What he looks like before, you know, when he was still young. And why did the Marcos family request that this wax and the wig was... Mga kulang doon sa mga servisyo ko sa labas. Nagsa-service pa din ako, continuous eh. Kaya punta ka na rito. Pagdating niya, hinintay pa kayo. I'm proud because President was the 20 years president and not an ordinary person.